Muling nabuhay ang issue na tila may kaugnayan si Miss Bulacan Angelica Corporal at si Senator Joel Villanueva. Nakamakailan lang ay itinanggi na ito ni Senator Joel Villanueva. Ngunit matapos lumipat na Senator Joel Villanueva sa Gatchalian Block at naging bagong majority na, hindi ito lubos matanggap ng mga kapanalig ni Senator Joel Villanueva at ng kanyang ama na si Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Church. At tila mga kapanalig pa ng mag-amang Villanueva ang sila pang bumubuhay ngayon ng matagal ng issue na ito. Panoorin natin ang video na ito. Alam niyo ba na si Senator Joel Villanueva mismo ang nagsabi na may ghost project sa Bulacan? Ayun. Eto ha, panoorin. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Ayun. Wala tayong flood control. O, di ba? O, ayan. Wala talagang flood control ang Bulacan, ghost project. Saan nyo dinala? Saan napunta ang pera? Dito ba dito? Sa gitna ng gulo sa gobyerno at Oh, mahal eto dinaranas, yun. may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Okay. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal Ay. na naging lakambini ng Bulacan. May ganun? Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, Ay. luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Saan ba napunta? Galante yan. Nakakainis. Tapos, ang sasabihin niya, kaya daw siya Kaya lumipat. pumunta sa majority ay dahil daw gusto niya magtrabaho. Swerte mo, Ining. Ang sipag ng daddy mo. Sayang ang bayot. Oy, sa mga kakampi natin dyan, ha? Huwag nang sumama ang loob na lumipat si Joel Villanueva. Isipin nyo na lang ito. Hindi natin kailangan ng politikong balintong baliskad. Tama. Hindi natin kailangan ng politikong hindi kayang ipaglaban ng Ayun. taong bayan. Kailangan may Hindi paninindigan. natin kailangan ng politiko na magiging kakampi na sariling interes lang ang iniisip at hindi ang Tama. bayan. Yung mga sinasabi nga tungkol sa mga bayan-bayan at Diyos na yan, maniwala ka. Natakot talaga yan. Sabi nga sa The Godfather, give him an offer that he cannot refuse. Totoo. Nakapagbakasyon nga sa Camp Janay, allegedly. O, di ba? Ngayon, ang atin na lang tutukan, itong flood control na hindi ipinalalabas sa Blue Ribbon at sa kasamidya. In-interview kagabi si Manong Chabit ng Net25. Puntahan nyo yung Facebook channel ng Net25 at panoorin nyo yung interview kay Manong Chabit kung saan inilahad niya yung mga dokumento patungkol sa nakawan sa flood control project sa Ilocos Norte mismo. Sa Net25 Sa daw. distrito ni Sandro Marcos, sa lugar ng Pangulong Marcos. I-share ninyo para makita ng buong mundo na totoong merong anomalya sa mga proyektong flood control. Mga substandard, ghost project, doble-doble at ang pondo, at marami pang ibang kababalagan na Marcos lang ang makakagawa. Kaya wag kayong masaktan. Wag kayong mainis dahil sila Joel Villanueva, Cheese Escudero, ang kanilang rason ay maprotektahan ang kanilang mga sarili. Tayo mga Pilipino, ang pinoprotektahan natin ang kapwa natin mga Pilipino. Totoo. Kaya tayo ay magtulungan. Kailangan natin ipaalam hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Ninanakawan kami ng pamahalaan at ipinambabayad doon sa mga politiko para mapagtakpan yung ninakaw nila sa kaban ng bayan. Totoo.
Sayang ang bayot. Kaya nga lang itong mga pink, harap-harapan na tayo na ninanakawan ng Marcos administration. Bulag-bulagan lang, pikit mata lang. Okay lang sa inyo na magnakaw ang Marcos administration. Kumampi pa nga kayo ngayon sa kanila. So ano pinagkaiba nyo sa magnanakaw? Wala. Hindi nyo kinukondena ang kanilang pagnanakaw, ang mga masasamang gawain ng Marcos administration. Ayaw nyong i-call out, ayaw nyong lumaban. Labanan ng korupsyon gaya ng ginagawa ni Vice President Sara. Kasi nga naman, ang papalit sa presidente kung magkataon ay isang Duterte na naman na ayaw nyong mangyari. Kaya ngayon okay lang sa inyo na magnakaw ang Marcos admin, basta wag lang maupo ang mga Duterte. Well anyways, mapunta naman ulit tayo kay Senator Joel Villanueva at ang relihiyong kanyang kinabibilangan kasama ang kanyang ama na si Brother Eddie Villanueva. Padagdag na po ng padagdag ang tumitiwalag sa Jesus is Lord Church ng mag-amang Villanueva. Katunayan nga niyan ay mayroong mga kumakalat na open letter para kay Senator Joel Villanueva. Ayon sa post ni Joel Fajardo, an open letter to Senator Brother Joel Villanueva from a faithful member of the Jesus is Lord Church. Brother, I hope this letter finds you well. I address you as a brother because I truly believe you are a brother in Christ, and I am writing this to you as a dedicated member of the church that has supported you from the very beginning. Amidst the chaos happening in our nation and the seemingly endless corruption in our government, we, your church family, have always hoped that Christians would stand up and fight for God and the country. Diyos at bayan. That is your core advocacy. After all, when the Senate leadership shakeup happened, we felt a profound sense of hope. We believed that finally, a righteous leader would stand up for us, the ordinary Filipinos, carrying out for justice against the massive theft committed by those in power. But immediately after that leadership change, you went completely silent. In the exact moment we expect you to stand firm and speak up, there was only silence from your end. Senator Alan Peter Cayetano was very vocal and courageous in rebuking and exposing the people behind the massive corruption in our government. Yet, where were you during those critical weeks following the shakeup? We did not hear a single word from you. Please remember that as a member of the church, we fought for you in the spiritual realm. We fought for your advocacy. We cried, prayed, and fasted for you, pleading for God's protection and wisdom to be upon you. You mentioned in our meetings that you were being pressured by Malacanang. There were even rumors that you were offered 300 million and the dismissal of your cases if you aligned with them, similar to what they did with Chis Escudero, whose alleged offer was doubled to 600 million just to drop the charges. We honestly thought you would be like Daniel, who refused to bow down to false gods despite the intense pressure. We thought you would be like Shadrach, Meshach, and Abednego when they stood firm even in the face of burning furnace. We understood the immense pressure you faced, but we believe our church prayers were more than enough to back you up. But what cuts the deepest is what you did after that silence. When you finally chose to speak, it wasn't to stand with the current majority or defend what we fought for. Instead, you broke your silence only to leave the current majority bloc and align yourself with Senator Win Gatchalian. It deeply hurts to realize we might have been wrong. Every election, we, as church members, sacrifice for you. We campaign and spend our own personal funds to support your candidacy because we believe in you.
We genuinely believed you were different from traditional politicians. Your sudden turnaround has left us feeling abandoned. We thought you were fighting with us, but it feels like you left us in the middle of the battle, broken in pain, just to join another political side. If there is one thing this painful experience has given us, it is a profound spiritual lesson. This ordeal has truly taught us a hard but necessary truth. Never to put our trust in man, but to put our absolute trust in God alone. People will fail us and compromise under pressure, but God never will. To the public who may read this letter, I earnestly appeal to you all, please do not judge our church or its members because of the actions and compromises of a single political leader. Our congregation is made up of ordinary, God-fearing citizens who sincerely want what is best for our nation. We act out of faith and genuine love for our country, and the shortcomings of one person do not define the integrity, heart, or faith of the entire ministry. I truly hope your decision to break your silence and join Senator Gatchalian's block genuinely came from God, and not because you were simply afraid to go to prison. Shalom, brother. So nabanggit doon sa letter, sa open letter mula sa member ng Jesus is Lord Church, ay na-pressure pala itong si Senator Joel Villanueva ng Malacanang. At meron pa nga daw mga rumors na kumakalat na na-offeran daw ng 300 million pesos sa Senator Joel kapalit ng dismissal ng kanyang mga kaso. Ayon yon sa open letter na ating binasa kanina mula sa isang miyembro ng Jesus is Lord Church. Sinundan pa ng komento ng mga kapanalig ni Senator Joel. Ang sabi, a man who did nothing wrong will not be afraid of threats of imprisonment. Ay, ang bigat neto. Tama nga naman, ang isang tao walang kinatatakutan yan kung wala siyang nagawang mali. At lalong-lalong hindi siya matatakot sa banta na ipakukulong siya kung wala naman talaga siyang ginawang kasalanan. Ito pa ang isa ang sabi, siguro naiintindihan ko na lang kaysa masyado kong isipin at ma-stress sa paglipat ng ilang senator. Sabi ko sa sarili ko baka may mga dahilan sila kung bakit nila ginawa iyon. Marahil para protektahan ang sarili nilang reputasyon, pamilya at kinabukasan. Maaaring masaya sila ngayon at baka matabunan ng mga pagkakamaling nagawa noon. Pero naniniwala pa rin ako na tulad ng bulok na bunga, kusang nalalaglag ang hindi mabuti sa tamang panahon. Walang natatago habang buhay. And knowing Joel Villanueva, isa sa mga taong nagdadala ng salita ng Diyos, mas mabigat ang pananagutan. Naniniwala ako na God exposes His people, not because He hates them, but because He loves them and wants them to return to what is right. In the end, the truth will always set us free. God bless the Philippines. Hoy, ang ganda ng sinabi ng isang netizen dito. Ang sabi niya, maaaring masaya sila ngayon at baka matabunan ng mga pagkakamaling nagawa noon. Pero naniniwala pa rin ako na tulad ng bulok na bunga, kusang nalalaglag ang hindi mabuti sa tamang panahon. Walang natatago habang buhay. Ang ganda ng komento na ito. Kumbaga may pagkakamali kang nagawa, sa tingin mo, kung mapagtakpan man ito, ay wala itong magiging kapalit. Siyempre meron. Para sa mga nagawa mong pagkakamali, ay meron pa rin niyang kabayaran. Hindi man ngayon, pero sa tamang panahon. At tulad nga ng sabi sa komento, ang bulok na bunga, kusang malalaglag. Sana'y hindi pagsisihan na Senator Joel Villanueva ang kanyang ginawang paglipat mula sa majority ni na Senator Alan Peter Cayetano papunta sa bagong majority na naman ni na Win Gatchalian. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.